Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Ngayon po ay araw ng Miyerkules. Masayang Miyerkules sa inyong lahat. Ako't napakainit na naman ang panahon, ha? Masayang Miyerkules, Kuya Benny. Masayang Miyerkules at mainit man sa labas, dito naman sa loob ay nilalamig kami. Naka-jacket Dahil kami. naka-jacket kami ngayon. Ano po, naway lagi pong masagana ang ating pong mamamaya. Baka magtaka sila, init-init na naka-jacket tong dalawa na ito. Naka-jacket. Malamig po rito sa loob. Then tsaka ano kami, action man ho kami. Oo. Di ba ganyan ang mga action man, yung kahit maitan pa nun, naka-jacket lagi, di ba? Oo. Di mo si Lito Lapid, Oo. di ba? Lagi naka-jacket yun. Akala mo lagi makikipagbakbakan, eh, no? Para macho tingnan. Yan. Gaya ni yung maong FPJ. Ganyan, Yan, lagi ano. naka-jacket. Eh kaya unawain na lamang po kami. Ano? Ay, nako, ganun pa man. Nako, maraming mga maiinit na issue, Kuya Benny, ha? Grabe ang Kasing init init ngayon. ng panahon Yes. ngayon. Oo, at saka yung ano hindi na tayo yung local lang Bakit daw? Meron tayong in Czechoslovakia. Ba? Meron tayo ngayong Strait of Hormuz. Oo nga, no? May Iran, may Amerika. At Yung pupunta mga rin tayo- balita natin talagang Oo. International. Nakakahilo. Ayun na nga. At Sa dami pupunta ng rin tayo problema. mamaya sa dahig. 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 Naman mamya. Sa dahig naman tayo. Kasi mamaya ho ng konti, hiniling kasi ng Pangulong Duterte sa ICC na itapat sa palatuntunan ito ano man ang magiging pasya nila. Ganun Yes. Di ba tuwing alas 5 ng hapon, yung mga nauna, dito sana nakikinig sa atin. Ganun, Yun naman po kasi, na-request talaga ng dating Pangulong Duterte. Ikulong nyo na ako dito, basta ang mga desisyon ninyo mapapanood sa saganang mamamayan. Talaga lang Ang lakas natin sa dating Pangulong Digong. No? Talagang, kumbaga, naaalala nila ang Kuya Jen, Yeah. Subarjaga. sabi siguro, bata ko yan si Benny. Kaya dapat ay, nako. Pero bago yan, may update tayo kay, sa issue, usapin pala, ni dating Congressman Saldico. Bagamat hanggang ngayon po, wala pa rin talagang direktang makapagkumpirma. Malinaw na kumpirmasyon, wala pa. Wala pong pictures, wala pong videos. Pero ito po kasi kinumpirma mismo ng Pangulong Bongbong Marcos na nahuli ito pong si dating Congressman Saldico sa Prague, Czech Republic. Pero meron kasi sinasabi na dyan pala sa Europa ay meron Data Privacy Act. Kaya't nag-iingat mahigpit ba sila. dyan? Yes, kaya't nag-iingat umano sa paglabas ng mga impormasyon. Ganon. So, di pa natin malaman kung ito nga yung talagang dahilan. Pero since ganito na yung sitwasyon, ay kumikilos naman ang administrasyong Marcos para masigurong maibalik na sa ating bansa si dating Congressman Saldico. At katunayan, Kuya Benny, Katunayan, anong gagawin? ikaw na ba ipadadala ron? Pinakuha ko ng passport. Ang problema ko, may visa ata dyan. May visa ba dyan? Sabi ng Kapampangan, Aligo visa. Aligo visa. Aligong visa. Aligo visa. Aligong binisa. Alakong visa. Dapat sa'yo, alakong visa. Yes. Nako, mismong kahapon kasi sabi, tauhan ng DOJ. Okay. Pero ngayon, sa balita, mismo pa lang si DOJ Secretary Frederick Bida ang pupunta na po ng Czech. Ayan, paalis na pala. Nakuna natin ang video. Palabas na po siya ng DOJ. Sabi niya, bye! Papunta ako ng Czech ngayon. May makakausap akong Czechoslovakian beauty. Ba? Sabi, magpapabango nga muna ako eh. Para na sa gano'n. Siyempre, pagdating ko doon, mabango ako. Yeah. Okay ba sa inyo yan? Ayan. Ayan. Yan, nagpaalam pa. So yan, live ba ito? Paalis na siya? Ayun, nakita mo. Papunta mo mismong airport. O ba, kita mo nga naman. Sabi ko sa inyo inihatid pa po siya. Galing mismo sa DOJ, papunta na po siya ngayon, kanina ng airport, at baka
nagtataksi na po yung kanilang eroplano. Sumasalipaw-paw na sa himpapawid. Yan. Patungong Czech Republic. Yan. Yan siguro naman kapag yung ating sekretary na ng Department of Justice ang pupunta, Oho. malamang makuha na natin yung tunay na impormasyon. Oho. Pero yun nga, mukhang tama yung binabanggit mo, Kuya Benny, ha? Wala siyang ibang passport. Wala siyang ibang passport. Dahil wala akong nakikitang dahilan kung bakit kahaharangin sa border. At kung bakit ka-arestuhin, wala ka namang ginagawang illegal or violation. Bukod sa may diferensya yung dokumento mo. Maliban na nga, kung nagpakita ka ng isang papel o ng iyong passport na may problema. May problema. Gaya ng Philippine passport. Dahil basically, may passport ka nga, Oo. pero kinansela ito, wala na ito sa file. Ayun. So pagpasok mo ng check, lilitaw doon, kansilado yung passport mo. Kanselado yung passport mo, edi as good as wala kang passport. Yun. Yun lang ang nakikita nating kadahilanan para siya ipigilan doon sa Yes. Czech Republic. Tama. Oho. Pero kung halimbawa siya ay may ibang pasaporte at kinikilalang mamamayan siya ng bansa na yun, O, hindi. hindi siya uhulihin. Wala siyang problema. Tama. Hindi, makakalagpas siya sa border. Oho. Malinis naman ang papel niya. Huwag lang siya magdadala ng kontrabando. Ayun. Pwede Ibang na siya usapan uli. yun. Ibang usapan yun. Ibang usapan yun. Oho. So, aalamin na lamang natin siguro, mga ilang oras ba hanggang doon? Kung ikaw ay lilipad sa ano? Well, hindi ko pa aeroplano? narating yan. Ah, hindi pa Europa napunta yan. yan? Medyo malayo yan. Tsaka, hindi yata direct flight yan. Meron pang stopover yan. Yeah. Tatanungin ko yung kasambahay namin. Yeah. Kasi yung kasambahay ko, Czech yun eh. Ah, ganon? Czechoslovakian yun, beauty yun eh. Ganon? Alam mo naman ako. Mainam? So, kumuha din ako kasambahay na isang Ukrainian. Alam mo No? naman. Walang-wala. Wala silang trabaho sa kanila eh. Oh. Pagdating sa Pilipinas, ayun, nag-apply sa akin na kasambahay. Kinuha ko naman. Talagang mainam, ha? Minsan na tayo makapagyabang. Yun, so, yun po. Yan po ang aabangan natin. Update. Ukol dito kay ano. Kita Pero mo naman, naniniwala ka na na nahuli nga si Saldi. well, ako sabi ko nga sa iyo, mula nung sabihin ito ng Pangulong Bongbong, ay naniniwala ako. Ano ha? Na talagang siya nga ay nahuli. At hindi ko lang alam kung ngayon ay ikinulong. Di ba? Kasi kung nahuli siya doon, ilang araw na, ikinulong siya, sigurado. Oo. Anong klaseng detention na ginawa sa kanya? At since gumagalaw na talaga ang ating pong gobyerno, Oho. imposible namang walang matibay na pinangahawakan ng ating foreign affairs. Alangan nang papupuntahin mo yung DOJ Secretary doon para kakamot-kamot siya ng mamasyal. batok doon, di ba? Oo. Bagamat hanggang ngayon nga po, sabi natin, walang official na pahayag ang Department of Foreign Affairs sa kanilang pakikipag-ugnayan po sa counterpart nila doon sa Prague. Yan. At meron daw gustong tumiming sa pagkahuli dito kay Ginoong Saldico. Ang timing naman, ay gusto naman daw lumabas ng bansa. Nino? Ba, hindi yung kanyang sparring partner dati. Alam mo ba kung sino? Sino? Ang dating Speaker Martin Romualdez. Magpapagamot yun eh. Ay, di ba? Sparring partner nga. Oo nga, pero magpapagamot daw sa Singapore. Ganon? Oo, magpapacheck up eh. Hindi, pero iba daw ang nakikita yata ni Ombudsman Boyoying Rimulye. Aha. Mukhang iba niya. Timing mo yata, Speaker. Parang gano'n ang dating. Kung kailan nahuli si Saldico, bigla kang lalabas naman ng bansa. At gamit nga raw ang kadahilanan na siya ay magpapacheck up sa Singapore. Kaya, Pero hindi pinayagan. yun na nga eh. Hindi Kaya nga sabi ko kanina, Yun nga lang, hindi pinayagan, di ba? Napag-usapan natin. Oo. Hindi pinayagan ng ombudsman, Oo. pero pinayagan naman ng House Office of the Speaker. Oo nga eh. Oo. So, ang nanaig ba ay sa kanila, Office of the Ombudsman? Kasi ang sabi naman ng abogado ni Speaker Martin, pati ka lang, wala namang pumipigil sa kliyente ko. Wala naman akong held departure order. Ang meron ako yung bulletin, yung lookout bulletin. Lookout bulletin. Oo. Oo. Pero yung lookout bulletin, hindi nangangahulugan yan
na ako'y pwede mong pigilin sa paliparan. Titignan mo lang ako, tatanaw-tanawin mo, yun pala, umalis pala. Di ba dapat ganun lang yun? Look out. Look out. Tapos may hawak kang bulletin. Oo. Kasi una, Hindi, pero may sinasabi dating House Speaker, no? Yun na May nga. sinasabi siya na mukhang may bahid politika itong pagpigil sa kanya. Baka pwede natin pakinggan. Sige nga, kahit Pakinggan pa natin. pwede ba Para natin, naman ano? marinig natin kung ano sinabi ni dating House Speaker Romualdez. sige nga po. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. I have been in public life long enough. I have seen enough. I have heard enough. I know many things about this current administration and past administrations as well. And I say this carefully. If this matter is to be handled as a legal issue, then let it be handled legally, soberly, and according to evidence. But if certain people insist on waging this in the court of public opinion, then I will have no choice but to defend myself publicly as well. Ba? Mukhang mabigat yan, ha? Mabigat to. Punong-puno ng, ano yan, ha? Kahulugan yung Handa ko i-depensa ang sarili ko. Di ba? Marami anya kung alam sa kasalukuyang administrasyon at dating administrasyon. Kung tatagalugin mo yung sinasabi niya, para bang ang sinabi niya, kung ako'y hahatakin yung pababa, hindi ako papayag na mag-isa. Ang ginamit yan, push me out eh. Kung itutulak nyo anya ako Palabas, palabas. oo. Abay, teka lang. Magsasama ako. Hindi po ako pwedeng ako mag-isa. lang. Oo. So, Parang narinig ko na yan eh. Parang nasabi ko rin nung araw yan sa isang tao eh. Yung, ganun ba? Actually, we're on our way down and we're looking for someone to join us. Ganun ba? Yun ang sitwasyon eh. No? Kumbaga, damay-damay na tayo. Ano kaya ang nagbunsod, ano? Dahil ba Ano ito, nangyari? Dahil lang ba ito sa hindi pagpayag na siya ay makapagpa-check up sa Singapore? Yun lang ba nag-trigger? O meron ka pang nakikitang ibang dahilan? Para siyang may nakikitang yung mangyayari na sa tono ng kanyang pananalita ay para bang ang pakiramdam niya ay siya lang. Siya ang ituturong mastermind. Ganon. At base naman sa mensahe niya, parang sinasabi niya, hindi ako mastermind yan. Merong mga mastermind dyan. Mga pa nga eh. Mga pa yung... sabihin, hindi lang iisa eh. Diba? So, Sino ang pinatutungkulan niya? yan ang hindi pa niya naman diniretso. Hindi niya pa dinediretso. Pero, well... Kasi, kung maalaala mo, yung video message ni dating Congressman Saldico, dinuro siya. Di ba? Ngayong nahuli si Kong Saldico, pag umuwi ito dito, titindigan ba ni Congressman Saldico yung kanyang sinabi na si speaker po namin ng yan eh. Di ba? Si Saldico talagang nagtuturo na. Pati nga ang ating Pangulo, itinuro, pati ang dating Executive Secretary, di ba? Lahat ng mga pinagtuturo na. Pero ngayon, na si Speaker naman na nagsalita, medyo may pahapyaw pa ng konti, hindi pa nakadiin eh. Ganon. Hindi pa nakatukod, ika nga. Ilan din kaya ito? Kasi Saldico naka-4 na video eh, no? Ito kaya, may next pa kaya ito? Malamang. Mayroon pa ba? Malamang. Dahil kung ako sa inyo, nangangamoy panibagong digmaan ito. Hindi, kung ako sa inyo, payagan nyo na magpa-check up. Baka naman hindi na nakainom ng gamot si speaker eh. Sumama ang loob, diba, sa pasyon. Sabi ganun ha. Magsasalita ako, video mo. Di ba? Hindi, siguro ayaw ni Ombudsman Remulla na dumating si Saldico, tumestigo, at wala naman si dating speaker, Romualdez, baka nga naman ang tamaan dito, yung Malacanang. Diba? Dahil nga naririnig natin na yung alingasngas na sinasabing may kinalaman din ng Pangulo. Pero sabi naman ni Tita Claire, ni Auntie Claire, sabi. na ang Pangulo nga ang nagsiwalat nito.
Aha. Di ba? Yun naman ang sinasabi dyan. So, yun ang iniiwasan na, sige, kapag nagsalita at may nagturo, nandito lahat kayo. Sa aking pakiwari lang, sa ginagawa ng ating ombudsman na Boying Remulla. Aha. Mukhang gano'n ang direksyon. Ayun. Pero meron namang ibang mga anggulo, Kuya Benny, sabi nila, hindi ba drama yan? Well, hindi Mabigat ba panahon Mabigat ba kung drama ito? Mabigat na drama ito dahil kumbaga madudurog ang pangalan ng isa. No? Oo nga, no? Oo, at, kung isi-save mo ang lahat ng pangalan ninyo, kung mangyayari ito, hindi mo na kayang bawiin yan. Hindi na kaya bawiin yan. Hindi mo na malilinisan yung pangalan. No? Kung drama lang ito. Sa nakikita natin dito, ay talagang meron tayo nakikitang nagbabaga. No? Na hindi pa umaapoy. So, na meron palang usok, may baga pa lang na nag-uumpisa at hindi pa nag-aapoy. Pero ano to, medyo magbe-break away na ba ito? mukhang ganon ang sabi nung direksyon. iba, laglagan daw. Ano? mukhang ganon ang direksyon. Ganon, medyo, hindi. Sabi, hindi, insan ko yan eh. Yun na nga. Yun yung una. Bagay, isa nga, super ate, no? Hindi mo mas masabi. matimbang naman yung super ate. Si Toby Chanco, Congressman Toby Chanco, Ayaw nga pala, no? anak din nila. Nabanggit din ni Speaker Martin doon sa kanyang statement ang pangalan ni Toby Chanco, ha? Anong sabi niya? Bakit daw ay niya parang yung mga binabanggit daw ni Kong Toby Chanco, pwede ba natin ikat yun, yung bahagi ng binabanggit direct? Ikat nga natin, iparinig nga natin yun, yung bahagi na binabanggit ni Speaker Martin, si Congressman Toby Chanco. Kasi mayroon niya binubulgar si Toby Chanco. Bakit hindi nyo ipinupush yung punto na yun? Di ba? Sabi niya, kung ako ang mastermind dyan, teka, ako ang House Speaker, hindi ko nababantayan ng lahat ng yan. Lahat ng trabaho ng 17 komite. Ang sinasabi niya, yung executive yung executive department ang merong huling aksyon diyan sa mga pondong yan. Bago may sa batas nga naman. Ang sinasabi naman ni Toby Chanco, hindi, doon pa lang sa Kongreso, binebenta nyo na yung mga kontrata. Binebenta nyo na yung mga pondo. Kaya pagkarating doon sa executive, wala nang magagawa. Yun. Nandun na sa GAA yun eh. Pero sabi naman, mayroon pa sa binanggit, ang nag-uusap palagi niya dyan ay si Senate President Chis Escudero at saka si Saldico. Ako naman nandun sa opisina ko, hindi ko naman alam kung anong pinag-uusapan nila. Speaker of the House lang ako eh. Sabi, yun naman, nandun, kung makikinggan mo yung mga almost 10 minutes ba yung kanyang mga binabanggit niya eh. Yun ngayon ang usap-usapan sa lahat ng social media, maging mga tambayan, pati parlor, nagpunta akong parlor kanina, yun pinag-uusapan, ha? Habang ng manicure, pedicure, Noong araw, ang usapang politika ay pinag-uusapan lamang sa barberya. Ngayon, pati parlor. Pati parlor. Sila man updated na rin. Gano'n na kasagwa ang nangyayari sa ating politika ngayon. Kasi parang daw may halong showbiz nang nangyayari. So para sa iyo, sa pagtayo mo, Kuya Benny, malabong drama ito. Malabong drama ito. Dahil ang drama, maaring meron kang gustong pagtakpan. Meron kang gusto i-save. Ida-divert mo yung atensyon ng taong bayan. Pero, hindi sukdulang madurog yung isasakripisyo mo isang tao, isasakripisyo mo na halos ka-level mo pagkarating doon sa usaping pagiging mastermind. Tama. Di ba? Oo nga, no? Kasi, basically, ang sinasabi ng mga oposisyon na ang mastermind ay ang Pangulo, ang House Speaker. Yun ang sinasabi. Tapos kasama yung Saldico. Kasama yung Saldico. Ngayon naman, itinuturo naman ng House Speaker yung Senate, dating Senate President. So, puro dulo. No? Puro dulo. Kung drama ito, hindi ganoon. Kasi ito'y makakaapekto. Hindi lamang doon sa mga tao, kundi sa buong ekonomiya ng bansa. Pati sa leadership, ano? Lahat. Magiging lame duck ang ating gobyerno niyan kung sakaling nakabitin
yung mga paratang na yan. Aha. No? Kami po hindi namin na sinasabing 100% confirmed yung mga sinasabi nila. But we are just echoing kung ano po yung sinasabi nila at kami po tinitingnan namin kung paano pong ma-analyze. Dahil po ito po yung mga haka-haka, kuro-kuro Yan. na nakabitin sa isipan ng ating mga kababayan. Naglalabasan ngayon sa social media. No? Ang daming ano ngayon talaga. Sabi, hindi, drama lang yan. Kayo maniwala dyan. Ganun. Pero sabi mo, kung drama yan, may mababagsak yan. May tinutulak palabas eh. Oo. Di ba? Kasi paano mo idadrama? Pinsan mo? Oo. Idadrama mo pinsan mo? Tapos yung isa naman sparring partner mo. Oo. Di ba? Tapos yung isa naman, Oo nga. sparring partner mo, idadrama mo. Oo. Well, napakahabang drama nito. Nako. Oo. Pero meron pa isang drama. Nasa kamera naman. Nasa kamera, anong drama na naman? Iba naman ang drama doon. May kinalaman naman ata sa usapin ng impeachment. Nako, ang bibigat, ang titindi din ng naglabasan ngayon. Ha? Lumutang pa doon ang dating senador. Nako, pero mamaya po, pag-uusapan natin yan. Meron pa isa, mainit din. Abangan nyo po, kayong bibitaw ha. Yung desisyon ng ICC sa hinihiling, yung petisyon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol po sa jurisdiction ng ICC sa kanyang kaso. Yan. Mamaya po, magbabalik pa po ang saganang mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panalo clock na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Pure gold po yan, oh. Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kompleto. Meron din pong Pure Gold mobile app para sa mga ayaw po lumabas ng bahay. Pwede na po kayong mag-order at magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Mahigit 50 taon nang nagdadala ng ginhawa sa mga tahanang Pilipino. Subok sa tibay, siguradong kalidad. Kung maayos na pahinga ang usapan, isa po ang pangalan na mapagkakatiwalaan. Salem Bed, ang hari ng tibay. Impunto, alas 5 po ng hapon, pakinggan natin ang usapang matino kasama po Attorney Rowena Guanzon. Mga kababayan, mainit ang balita tungkol kay Martin Romualdez. Ang title ng episode na ito ay The Scapegoat Strikes Back. Malapit na itong matapos ang chapter na ito ng flood control corruption. Pero importante ang recent na pahayag ni Martin Romualdez para maintindihan natin kung sino ba talaga ang mastermind. Sinasabi ni Romualdez, hindi siya ang mastermind. Pakinggan natin. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. I want to make this simple and clear. The national budget does not depend on just one person. The budget does not begin in the House. It begins in the executive. The agencies and departments prepare their proposals. The executive consolidates them into the National Expenditure Program, and that program is then submitted to Congress. From there, the House deliberates, but the House is not one person, and it is certainly not the Speaker alone. It is a collegial body made up of hundreds of members, multiple committees, vice chairs, and institutional processes. In fact, there are around 85 committees, each with its own jurisdiction, leadership, and members. No speaker can personally control every committee, much less direct the actions of other branches or government agencies. It happens when projects are implemented. It happens where projects are actually implemented, where procurement is undertaken, where monetary disbursements are actually made. And it happens when substandard projects are passed off as legitimate or when ghost projects are made to appear real. That is why command responsibility is far more logically relevant in the executive branch,
where there is actually supervision, operational control, and implementation on the ground than in the collegial legislative body where constitutional role is deliberation and appropriation. Congress does not build flood control projects. Congress does not conduct procurement. Congress does not inspect whether a project was actually completed. Congress does not certify whether the work done was substandard or not. So if the allegation is that there was a systemic corruption in flood control implementation, then the public should ask the obvious question: where does implementation actually happen? Definitely not in the session hall of the House of Representatives. Records would show that I did not participate in those meetings and I was not privy to what exactly transpired during the deliberations. However, two people were instrumental in making those budget decisions: Chis Escudero and Zaldico. And once the budget becomes law, the work of implementing flood control projects, or any project for that matter, is solely within the purview of the executive, including the DPWH, certainly not by legislators. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. I have been in public life long enough. I have seen enough. I have heard enough. I know many things about this current administration and past administrations as well. And I say this carefully. If this matter is to be handled as a legal issue, then let it be handled legally, soberly, and according to evidence. But if certain people insist on waging this in the court of public opinion, then I will have no choice but to defend myself publicly as well. To the Ombudsman, I say this with full respect. If your office truly believes in justice, then follow the sworn statements, follow the records, and follow the evidence all the way. Do not stop where it is politically convenient. Do not settle for the easiest headline. Do not confuse public pressure with prosecutorial duty. What I ask of the Office of the Ombudsman is simple: follow the rule of law and due process. This is a serious matter, and it should be handled with seriousness, not with haste, theatrics, or shortcuts. I'm ready and willing to respond to every allegation in the proper forum, through the proper pleadings, motions, and submissions that the law allows. And to those who think they can throw me under the bus to save themselves, this is what I have to say to you. I am ready to defend my name. My silence should not be mistaken for weakness, ignorance, or fear. I know enough to defend myself, and if I am forced to do so in public, I will. Maraming salamat po. Very strong words indeed from Martin Romualdez, no less than the first cousin of President Bongbong Marcos, who was his kapitan, his henchman, his trusted family member, who was supposed to be his cohort in his political dynasty's scheme. Remember that Sandro Marcos will not be of age in the next election for the president after 2028, in 2028. And therefore, I believe their plan was for Martin Romualdez to run in 2028 and hold that dynasty for Sandro Marcos. That is why BBM and Martin edged out Vice President Sara very early in the game, or within a little more than 1 year after the elections. Their unit team was broken. And the focus of Martin Romualdez was in the 2025 elections. That is why the budget under BBM since 2022 to 2025 and 2026 was crucial to this political plan. Makukulong ba si Martin Romualdez? Sinasabi ni Ombudsman Remulla na fa-filean niya ng plunder case si Martin Romualdez at si Chis Escudero. Pero alam nyo naman na marami pang pwedeng mangyari. Pero kung totoo yan, at sa ngayon, ang Martin Romualdez ay walang pahintulot na makalabas ng bansa sa ating gobyerno,
mas maniniwala ako na itutuloy ni Ombudsman Remulla ang sinasabi niyang plunder case against Martin Romualdez. And if that happens, walang piyansa. Ibig sabihin, makukulong si Martin Romualdez kagaya ng pagkulong nila sa kay Bong Revilla. Ngayon, titingnan natin, nauna pa nga na ikulong si Bong Revilla na malayo sa statements ni Saldico. Ito pa kaya si Martin Romualdez na siyang sinasabi ni Saldico na kanilang pinagkaisahan, a conspiracy na gawin itong budget na may flood control projects. At sinabi pa ni Saldico na nag-order si BBM sa kanya na dagdagan, isingit o insertion ang 100 billion na projects ni BBM at dyan kumita, sabi ni Saldico, sa kickback si BBM ng 25 billion na kanyang hinatid o pinahatid sa kanyang mga security guards sa bahay at sa Malacanang. At sabi niya, naghatid din sila ng mali-malitang pera sa bahay ni Martin Romualdez dito sa Forbes. Lahat po ng insertion na punta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. Ang sinasabi ni Martin, hindi siya ang mastermind. Si BBM ang mastermind. Kasi sinasabi ni Martin na ang budget na yan ay nanggagaling din naman sa opisina ng presidente. At dyan ang tinatawag nilang National Expenditure Program. At pag natapos na dyan sa Kongreso, sabi niya, sa House of Representatives, ay umaakyat doon sa Senado at gumagawa sila ng small committee o bicameral conference tungkol sa budget. At kung saan sinabi ni Martin Romualdez, hindi siya umupo doon. Ang umupo lamang doon ay si Chis Escudero bilang Senate President at si Saldico. So, klaro na malinis pala gumalaw itong si Martin Romualdez. Dahil alam niya na pag may nangyari dito, walang masisisi dahil wala siyang footprints. Hindi mo makikita ang kanyang galawan doon sa small committee at bicameral conference. At by the way, hindi niya minimension ang chair ng Senate Finance Committee na si Grace Poe. Pero minimension niya si Chis Escudero. Kung saan, itong si Ombudsman Remulla ngayon ay siya ring magfa-file ng plunder case laban kay Chis Escudero kasama si Martin Romualdez. At sinasabi ni Martin, bakit ako ang mastermind? Hindi naman ako, hindi naman Congress ang nag-i-implement ng mga flood control projects at substandard projects na yan. Executive naman ang gumagawa niyan. Ang sinasabi dito ni Martin na hindi niya diretsang sinasabi ay si BBM ang mastermind. Pero mga kababayan, huwag nating kalimutan na sa plunder ay merong conspiracy. Yung napagkaisahan nila lahat na gawin nito simula pa sa budget dahil walang flood control na ghost projects at substandard projects. Kung walang simula dyan sa budget na simula pa lang habang ginagawa ang budget ay naisip na nila na kikita sila ng kickback at halos trilyon-trilyon na flood control projects ang nilagay nila sa budget. At sabi ni Martin Romualdez, hindi daw niya yan alam.
Ay ano ng klase ka namang speaker? Kung hindi mo alam yung budget mo, parang nakakapagtaka naman yan masyado. Na hindi mo pala alam. Ang sinasabi mo lang, si Saldico lang ang may alam niyan at si Cheese Escudero. Kaya dapat wala kang pananagutan. Pero ang conspiracy is the act of one is the act of all. Yan ang conspiracy. Ang sinasabi dito, na hindi pa sinasabi ni Ombudsman, which I'm going to say, is this, that this conspiracy to plunder the coffers in the budget through these flood control projects that are ghost and substandards began in the preparation of the budget, not in the implementation of that budget. That the plan and design, there was one design that they all agreed on, that they were going to pack that budget in several years with flood control funds because it's very hard to trace flood control funds. That's why ghost projects, ang dami-dami. Meron pang mga projects na napunduhan na sa ganitong taon, pinunduhan uli sa sunod na taon. Pero lahat ay multo lang, ghost lang, at hindi nakita noong nag-inspeksyon na ang Secretary Vince Dizon. Ang sinasabi naman ng iba, kung si BBM ang mastermind, bakit siya ang nagpaimbestiga? Ito po ang sagot ko. Ang hindi po talaga naisip ni BBM at ni Martin Romualdez na babaha ng ganung klaseng baha ang Pilipinas. They did not anticipate the hand of God. That as a result na kalbo-kalbo na ang forest natin at ghost ang mga flood control projects ay bumaha ng todo, hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa ibang parte pa sa mga probinsya. Sa Bulacan na lamang ay paulit-ulit na pinunduhan itong flood control projects. Yung ibang mayor na hindi nila alam ang ginagawa ng kanilang congressman ay hindi lamang sila nagulat, napaiyak pa dyan sa Bulacan. Kaya sinasabi ni Martin, hindi siya ang mastermind. Pero conspiracy ito, Martin eh. The act of one is the act of all. Kaya kung sabihin mo, hindi totoo na ikaw ang mastermind, sabihin mo na sa amin na si BBM talaga ang mastermind para magkaalaman na. Hindi ba? Ngayon, mga kababayan, sinasabi ni Martin Romualdez, zero flood control daw siya sa kanyang distrito. Kaya wala daw siyang flood control. Huwag nating kalimutan na napaka-powerful ng speaker na kahit saang district siya ay pwedeng kahit saang district na pondo ay pwede niyang maabot. Hindi natin sinasabi kung alin dyan na project na nag-kickback si Martin Romualdez. Sinasabi ni Saldico na nag-deliver siya ng kickback sa bahay ni Martin Romualdez sa Forbes. Yan ang sinabi ni Saldico. At ang simple na explanation dyan ay yung perang yan galing sa mga flood control projects at substandard projects na kickback ay galing sa iba't ibang funds sa ibang distrito na hindi sa distrito ni Martin. Malinis nga naman yung distrito niya. Kung yun lang ang titingnan natin. Pero ang power naman ng speaker ay napakalawak. Ang hindi inaasahan talaga ni Martin na darating ang panahon na masyado ng praning si BBM. Masyado na siyang under siege kagaya ngayon. At ang survey rating niya ay bumulusok na. Hindi niya inaasahan na siya pala ang gagawing sangkalan. Kaya ginamit niya yung word na I will not be the scapegoat. Yan. At if you think you're gonna throw me under the bus, sabi ni Martin, I'm going to fight, sabi niya. I'm going to defend myself. At marami akong nalalaman tungkol sa administrasyon na ito
at sa mga nakaraan pang administrasyon. Kaya eto na mga kaibigan, ang abangan natin, ang sunod na kabanata. Talaga bang ipakukulong ni BBM at ni Remulla si Martin? Palagay ko, yung senaryo ko lang akin lang to, na magkainitan na, nalaman na ni Martin Romualdez na talagang gagawin siyang scapegoat o sangkalan para tumahimik na lang itong mga rally na ito, ibigay na ang malaking isda, and that big fish is Martin Romualdez. Siguro sinabi ni Martin Romualdez sa kay Ombudsman at kay BBM na if I'm going down, I'm taking you with me. Yan. Nagbanta siya, kagaya ng pagbabanta niya ngayon. Kaya lalong nainis sa kanya si Remulla at si BBM, tinuluyan siya. After all, when he is in jail, he can talk all he likes, but he's gonna grow old in jail. Yun ang sinasabi natin na hindi naman totoo na gusto talaga ni BBM na bumalik si Saldico. In fact, it is not an extradition because we don't have an extradition treaty with Prague. It is not also an Interpol network because this is obviously a deportation. I-deport si Saldico. Hindi yun inasahan ni BBM at ang kanyang gang na i-deport si Saldico at pababalikin dito. At pag bumalik dito si Saldico, palagay nyo kaya, anong sasabihin ni Saldico? Sasabihin ni Saldico uli yung mga sinabi niya na noon na inutos sa kanya yan ni Martin. At dinagdagan pa ng 100 billion ang insertion ni BBM dahil inutos din ni BBM sa kanya at ni Secretary Amina Pangandaman. At nang kanyang tinanong si Speaker Martin kung ito ba ay totoo, dahil nag-worry na si Saldico na masyado ng malaki, 100 billion, bubukol na. Sinabi ni Martin sa kanya, what the President wants, the President gets. Now, will President BBM get what he wants? Is he going to succeed in making Martin Romualdez his first cousin and his trusted lieutenant in his dynasty to go to jail? Will he let him go to jail? And what will be the next steps of Martin Romualdez? If I were to advise Martin Romualdez, I'd say, tell the truth. Save yourself from the wrath of the people. Mga kababayan, ito po si Attorney Rowena Guanzon sa Usapang Matino. Salamat po, Usapang Matino. Punta agad tayo ng ICC, Kuya Benny. Nakisimula na po. Itong mainit ngayon. Panoorin na natin On ang your basis ICC. in the court's legal texts, including in Articles 15 and 53 of the statute and Rules 46 to 48 of the Rules of Procedure and Evidence. In addition, the specific preliminary examination carried out in the Philippines situation properly qualifies as any matter which was already under the consideration of the court for the purposes of Article 127(2). The appeal chamber notes that in the specific circumstances as detailed in the impugned decision, the prosecutor, A, decided to initiate a preliminary examination prior to the Philippines' withdrawal from the statute, B, publicly announced the initiation of a preliminary examination, C, adopted a number of procedural steps, some of which involved judicial rulings, and D, submitted a request to initiate a proprio motu investigation on the basis of the results of the preliminary examination.
As a result, the appeals chamber dismisses this argument. Third, the defense argues that the pretrial chamber's application of the concept of subsequent practice in relation to the Philippines' continued engagement with the court after its withdrawal was legally inappropriate and factually incorrect. The appeals chamber recalls inter alia that in the context of its request to defer the prosecutor's investigation under Article 18.2, the Philippines underlined that the court lacks jurisdiction over the Philippines situation. The appeals chamber is of the view that the Philippines' decision to arrest and surrender Mr. Duterte, as well as its further engagement with the court, is insufficient to support a conclusion that the practice of the Philippines following its withdrawal qualifies as subsequent practice in the application of the treaty, which establishes the agreement of the parties regarding its interpretation within the meaning of Article 21.3b of the Vienna Convention on the Loan Treaties. The appeals chamber cannot objectively discern how the trial could have reasonably reached said conclusion. The factual conclusion reached by the pretrial chamber amounts to an error of fact in the particular circumstances at hand. Nonetheless, this error did not materially affect the impugned decision, as it did not constitute a determinative but rather an ancillary element in its analysis of the pretrial chamber. As a result, the appeals chamber dismisses this argument. And then the fourth subground, the defense contends that a preliminary examination and a decision to open an investigation are definitely not identical, since the consideration of each of them is carried out by different organs of the court and is subject to distinct provisions. The appeals chamber is not persuaded by this line of argumentation. There is no strict separation between the preliminary examination and the opening of a proprio motu investigation, as they constitute two components of an integral legal procedure, without prejudice of the organ conducting the relevant steps. Therefore, the appeals chamber finds no error in the conclusion reached by the pretrial chamber. Judge Lord Kipanidze considers that the pretrial chamber erred in law in its interpretation of Article 127.2, namely that the court can exercise its jurisdiction over the alleged crimes in this case. For the reasons set out in his partially dissenting opinion, he is of the view that the prosecutor's preliminary examinations are not a matter under the consideration of the court within the meaning of Article 127.2, and that a situation is only under the consideration by the court once a pretrial chamber authorizes an investigation into that situation. Accordingly, he would have granted the defense's second ground of appeal and found that the court cannot exercise jurisdiction in the present case. For the foregoing reasons, the appeals chamber, by majority, rejects the second ground of appeal. Judge Lord Kipanidze is partially dissenting. He would have granted the second ground of appeal, and accordingly, he does not find it necessary to address the third and the fourth grounds of appeal. I shall now turn to the third ground of appeal. Under the third ground of appeal,
the defense alleges that the pretrial incurred an error of law in interpreting that the term "the court" in Article 127(2) include the office of the prosecutor. The pretrial chamber noted that the word "court," which is capitalized in this article, refers to the institution of the International Criminal Court as per Article 1 of the statute, rather than the judicial chambers. It further considered that, as stated in Article 34, the court is composed of 4 organs, including the office of the prosecutor. The appeals chamber observes that, in line with the interpretative methodology required by the Vienna Convention on the Law on Treaties, the pretrial chamber first considered the ordinary meaning of the word "court," noting the ambiguities in the ordinary meaning of the word. The pretrial chamber then considered the context of the term in the statute as a whole, as well as by reference to the context in which it is used in Article 127 itself. The appeals chamber finds that the statute employs the term "the court" in distinct senses, and it must be ascertained which one is appropriate with respect to the provisions under interpretation. Having considered the analysis of the pretrial chamber, particularly regarding the context in which the term "the court" is used in both the statute and in Article 127, the appeals chamber considers that the defense has failed to show how the pretrial chamber erred in finding that the term "the court" includes the office of the prosecutor for the purposes of Article 127(2), and therefore the appeals chamber rejects the third ground of appeal. I now turn to the fourth ground of appeal. Under the fourth ground of appeal, the defense argues that the pretrial chamber erred in finding that the object and purpose of the statute permits the opening of an investigation even after the effective withdrawal of the Philippines from the statute. According to the defense, in adopting its legal interpretation, the pretrial chamber made a policy-oriented determination. The appeals chamber cannot discern any error in the pretrial chamber's interpretation of Article 127. The appeals chamber is not persuaded by the defense's submission that the one-year withdrawal period under Article 127(1) sufficiently preserves the statute's object and purpose, as the prosecutor may seek an investigation within this period. As noted above, if the prosecutor is satisfied that a reasonable basis exists to open an investigation proprio motu, he or she is under the obligation to present an application for authorization to do so to the pretrial chamber. The continuation of the preliminary examination past the one-year withdrawal period is reflective of the balance found by the appeals chamber between the responsibilities that states accept upon ratification of the statute, including the aim set out in the preamble to put an end to impunity, and the ability of the states to effectively withdraw from the statute within a clear timeline. The appeals chamber further notes that the pretrial chamber's assessment of certain facts led it to conclude that there is a direct relationship between the prosecutor's announcement of the opening of preliminary examination and the decision of the Philippines to withdraw from the statute.
The defense contends that the pretrial chamber unduly relied on a subjective political critique. However, in the opinion of the appeals chamber, the pretrial chamber erred. The pretrial chamber interpreted Article 127 in line with the methodology set out in the Vienna Convention on the Law of Treaties and its discussion of the Philippines' potential motivations for withdrawing from the statute did not form part of the reasoning, contributing to its legal interpretation of Article 127(2). Rather, having explained why the object and purpose of the statute also supported its interpretation of Article 127, the pretrial chamber merely referenced certain facts to provide an example of what Article 127, read as a whole, is designed to prevent. Therefore, the appeals chamber considers that the defense has failed to demonstrate that the pretrial chamber committed an error of law and rejects the fourth ground of appeal. The appeal chamber, by majority, as a conclusion, Judge Orquipanise partially dissenting in the second ground, has rejected all four grounds of appeal. Having rejected the entire appeal, the appeals chamber considers that the defense request for the immediate and unconditional release of Mr. Duterte is moot. In the appeal pursuant to Article 82(1)(a) of the statute, the appeals chamber may confirm, reverse, or amend the decision appealed. In the present case, the appeals chamber by majority confirms the impugned decision. Judge Orquipanise appends a partially dissenting opinion. This brings us to the end of the summary of the appeals chamber's judgment of today. Finally, I would like to end by thanking all the parties, participants, and their counsel, registry staff, and interpreters who have assisted with today's hearing. There is a lot of work that goes on behind the scenes to ensure that these hearings run smoothly, and the appeals chamber is very grateful to all of those involved, including to IMSS for its efforts to make sure the courtroom's system are available for the present hearing. Finally, I would like to thank my colleagues, the judges, and the appeals chamber's staff for their support. The hearing is adjourned. All rise, we will obey. So, yun, Kuya Benny. Walang napayagan ata kahit isa doon sa mga lahat apila. ng apila, reject. Oo. Mukhang yun po, ano ha? Isa-isahin natin mamaya-maya ng konti ha. Mag-break muna tayo. Oh, sige po. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Ayun ho, mga kababayan, ano ha? Dalawang bagay yung, yun palang ICC, kasi una yung usapang matino. Sa ICC po, mukhang walang lumusot. Oo. Isa man. Walang naging magandang balita. Isa man, doon sa mga hinihingi, mga apila ng kampo po ng dating isang Pangulo lumusot. Duterte. Pati yung kanyang yung pansamantalang kalayaan ay hindi rin po lumusot. Pati yung kanyang appeal tungkol doon sa jurisdiction ay hindi rin po lumusot. Ano ba yun? Pati yung apat na grounds nung kanilang appeal, yan, ha? Yun po, sa kabuuan, doon ho sa binasang desisyon ng ICC
sa humahawak ng kaso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ay rejected ang nangyari, Kuya Benny. Well, ako naman, sabi ko nga, mukhang inaasahan ko na yan. At mukhang inaasahan din naman natin na ganoon talaga magiging desisyon kasi sa lahat ata ng kasong nakasampa sa ICC, ang aktibo na lang ay yung kaso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kuya Benny. Yeah, yun na nga. Mukhang siya na lang ata. Kasi pagka yan ay kanila pang pinagbigyan at inalis si dating Pangulong Rodrigo Duterte doon, eh baka mawawalan na po ng relevance ang International Criminal Court. Yan. Wala na atang kasong kanilang kakaharapin. Ayan. Siguro, bigyan natin ng background. No? Ito to. Hawak ko dito yung ating background. Ang inilabas po na desisyon ng ICC kanina ay may kaugnayan po sa jurisdiction sa kaso laban sa dating Pangulong Duterte. At binasa na nga po kayo na, nauna pong kinwestiyon ito ng kanilang legal team. Ang jurisdiction ng korte, iginiit na wala itong authority matapos daw pong umalis ang Pilipinas sa Rome Statute noon pong 2019. Kuya Benny, kapag pinagtibay ng ICC ang jurisdiction nito, magpapatuloy po ang kaso sa pre-trial stage. Yan, gaya nga po ng alam natin, tsak, yan na po ang magiging kasunod niyan. Tutukuyin kung may sapat na ebidensya para po ituloy ang full trial ng mga kaso na crimes against humanity at ito daw po'y matatanda ninyo, nakasentro doon sa libo-libong kaso ng pagpatay na niinugnay po sa war on drugs ng administrasyon ng dating Pangulo. At tinutukoy din po sa kaso ang murder bilang crime against humanity batay po sa mga piling insidente. Ayan, nasa pre-trial stage pa lamang po ang kaso kung saan sinusuri ng mga hukom kung may sapat na basihan para ituloy ito in full trial. At naisagawa na rin po ang confirmation of charges hearings ng mas maaga. Itong mga nakaraan ay narinig na natin yan. Nilive din po natin dito sa ating palatuntunan. Ayun, idinagdag po kasi yung health concern. Bagamat okay naman. Hindi naman nakapag-attend ang dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil nga naman sa health concern. Talagang sinabi naman yan na hindi na siya a-attend. Kahit nung nakaraan bago ito, di ba? Hindi naman siya nagpapakita na sa naging pagdinig na ito ng International Criminal Court. Bagamat, sabi ko nga sana, Kuya Benny, marami ang interesado ring makita ano talaga ang kalalagayan ng dating Pangulo. Yes. Di ba? Kasi ang huling narinig lang natin na nagsalita tungkol sa kanya, yung dumalaw si Hanlet, di ba? Yes. Na sinabi daw na payat ang Pangulo, etc. etc. Well, pero tsaka yung huling appearance niya ay nung parang binasahan siya ng sakdal. Di ba? Sabi niya, Pero, Rodrigo Roa Duterte, yun lang ata, no? Yung malinaw sa nangyaring ito, hindi naman po nangangahulugang talo na sa kaso. Ay, opo naman. Ito lang po ay yung usaping jurisdiction. Yan. Hindi ba't noon ay nag-withdraw tayo sa ICC at dito pinaliwanag na sinasabi nila na sila talaga ay may jurisdiction dito sa kasong ito na sinasabing war on drugs sa Pilipinas. Yan. Pero doon po sa mga nanonood at medyo kasi yung English ng judge na nagsasalita hindi rin ganong kalinaw, hindi po nangangahulugang talo na. No? Merong dyan lang po nag-uumpisa yung trial proper. Yes. Yan. Kumbaga sa pangkaraniwang korte natin yan, yung mga apela, inuna lang. Pagkatapos yan, nag-decision na po, nireject lahat. So, doon na, full trial na tayo Full ngayon. trial na yan. Hindi na binanggit kung kailan yung kasunod na trial, no? Yeah, hindi. Kasi hindi nag-adjourn agad, Yeah. Pero magkakaroon ng notice yan. Kaya't abang-abang lang tayo sa Mukhang na-sandwich. Si BP Inday Sara sa kamera ay mukhang panay din ang banat sa kanya. Sa ICC naman, mukhang hindi rin lumusot ang mga apela ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, yun po ang
Well, abangan naman natin, ano ha? Abangan natin kung ano magiging reaksyon. Una, sa panig ni BP Sara, sapagkat ginisa ng husto siya doon sa ano. Hindi rin siya, bagamat wala rin siya, no ha? Oo, hindi rin siya- hindi rin siya nag-attend. Hindi rin siya nag-attend doon. Dito naman, abangan natin kung ano ang magiging pahayag ni Attorney Kaufman. Kaufman. Ayan, ang lead counsel ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong kinakaharap po niya dyan sa ICC, Kuya Benny. Aha. Ay, nako. Medyo malungkot sa mga supporter ngayon ng dating Pangulong Duterte at ni BP Inday Sara. Pero, ang dami mo dapat tutukan ngayon sabay-sabay. Aha. Tayo lang, hirap na hirap ngayon kung ano ang mga sa ating ibabalita para sa ating mga kababayan. Pero ito po ang mga malalaking issue na nangyari sa maghapong ito. Yun. Kuya Benny. Yun na nga. Grabe, punong-puno. Puno. Idadagdag pa natin dyan yung kahapon pala ata yun, yung ginawa naman ng Supreme Court, di ba? Nagpapatuloy yung kanilang, anong tawag doon? Yung pagdinig din, ukol doon sa GAA, di ba? At Yung doon ay... pondo yata nung yung sinasabing unprogram. Yan, oo. Kasi sabi nila, mukhang sa desisyon, aywan ko, wala pa naman desisyon, ano? Oo. Plano atang alisin na Oo. yung mga unprogrammed funds. Basically, meron nakaplano Oo. ang gastos ng pamahalaan. Oo. At meron naman tayo na tinatawag ng mga dapat gastusan na yung unprogrammed, siguro naman meron naman contingency fund na nakahiwalay yan. Aha. Na hindi naman ganun kalaki. Meron ba namang ang program? Malaki pa yung ang program sa program yata. Yun na nga. Ganun ang nangyayari. Kasi di ba? mukhang ang sabi nila, yung unprogrammed funds nyo, wag yung kukunin doon sa mga ibang sangay ng gobyerno na may pinaglalaanan. Yes. Di ba? Gaya po nung pera galing sa PhilHealth. Pera galing sa PDIC. Kasi yung pera para sa PhilHealth, para sa mga miyembro yun eh. Hindi ba sinabing ibalik na? Ayun, tama ka. Sinabi, na unang desisyon ng Supreme Court yan Naibalik na ba? Yung second tranche, last tranche, hindi na ibalik. Bakit? Wala Sinabi ng Supreme Court Nagastos na ata eh. Oh. Kaya ang problema, kung ibabalik to yan, kukunin din sa GAA. Ay, hindi pwede. Mukhang mali yun, ano? Mali yata. O, Kasi sa isang malinaw- negosyante, hindi ata tama yung ganung... Ay, ilagay natin sa sa usaping negosyo. Yan, para madali Yung maintindihan natin pera, ang babayan. kinuha mo Oho. doon sa investor, Yes. which is ang taong bayan. Yes. Ininvest mo sa iba. Oh. Sa halip na ibigay mo Oh. doon sa pondo ng taong bayan, ang ginawa mo, kinuha mo, sandali, gagamitin ko muna sa iba. Oho. Di dapat ibabalik mo rin. O tama, kukunin mo kasi doon mo nilagay eh. Doon mo kinuha, Oo. nilagay mo sa ibang lugar, Oo. pero kapag sinabing ibalik mo, Babawiin mo. babawin mo, ibabalik mo. Oo. Kapag hindi mo na ibalik yun, abay, illegal po yun. Kasong malaking... Kasong malaki to. Oho. Di Pero ba? ang ginawa kasi nila, sige, babalik na namin, pero kukunin namin sa iba eh. Oh, Doon hindi. namin kukunin ulit sa taong bayan. Kukunin uli sa GAA. Yes. Ay, hindi maaari yun dahil parang sinabi mo na kinuha mo yung pera ng investor, Oho. ininvest mo sa ibang lugar, Oho. nung binabawi yung pera, sandali, kukuha ko ng pera sa'yo para ibalik ko sa'yo. Ganun ang mangyayari. Parang ginisa sa sariling Ginisa mantika. sa sariling mantika. Ganon din po ang pera ng PDIC kasi pera ng depositors yan eh. Yes. Di ba? Insurance yan. O, insurance. So, bakit kinuha mo tapos nung bagamat hindi kasama sa desisyon, no? Pero yun daw kaso ng PDIC kasi, kahalintulad ng kaso ng PhilHealth. Ganon din daw ata yun. So dito Yun. siguro kailangan magawa nila ng paraan kung saan ba nagastos etong pondong ito. Kung reasonable ba yung pinaggastosan. Oho. Kung yung PhilHealth na yan, nagastos din naman sa building ng ospital yan, Ayun. mabilis ipaliwanag sa taong bayan yan. Oho. Dahil yan ay talagang pangangailangan. Yun nga lang, kung sa ibang bagay nagastos na walang kapararakan, abay, napakahirap po ipaliwanag yan. Hindi kasi, yun parang ginamit ata sa investment nga, Kuya Benny. Hindi, Di ba yung kaya pera nga- ng yung PhilHealth, saan ba ginamit yun? Di ba 90 billion yan eh? Di ba naka-second tranche, tinanggap. May natitira pa na halos 30 billion. Yun ang natiyaro ng Supreme Court eh. Hindi na ibigay. Okay. Kaya nagkaroon ng desisyon ng Supreme Court, wag yung ibibigay yan, ibalik nyo. So yung 60 billion na naibigay, saan ba ginamit yun? May paliwan.
Well, ang sinasabi sa infrastructure din daw ginamit. Big ticket infrastructure. Akala ko sa, di ba sa Maharlika na yun? Ay, Iba pa. Hindi, iba pa yata Iba sa pa yun? Marlica. Oh, Oo. ayun. Tapos ngayon, kukunin ulit natin doon sa GAA na yun pa rin ang ibinayad na buwis ng taong bayan. Hindi, yun ang nga, ulitin natin. Galing sa investor, sinabi siya, ibalik mo sa investor yung pera. Sige po, pengin pera, investor, para ibalik ko sa inyo. Nako. Ganun. Pero ito daw pong si Congressman Joey Salceda, isa din itong ekonomista, ay mukhang hindi sa pabor sa pagtanggal ng mga unprogrammed funds sa GAA. Bakit? Siguro yung totally tatanggalin mo ay ayaw niya. Siguro magtira naman kayo ng kahit papano. Kasi yun bang mga contingency measures dyan kinukuha? Iba ata yun. Hindi ata kinukuha sa unprogram, no? Dito rin siguro yun. Ganun ba? Kasi itong unprogrammed funds, parang alkansya ng mga taong hihingi ng proyekto eh. Di ba ganun ang ginawa noong nakaraan? Oo, parang ang nangyari dito Oo. Parang na ganun tagdang piggy bank. naging piggy bank. Piggy bank. Babasagin yung alkansya. Tapos, may nagre-request. may nagre-request. Kunin mo doon. Bigyan nyo yan. Mali, aywan ko lang ha. Pero iba rin yung ginagamit ata sa Quick Response Fund. May kalamidad. Iba rin yun, no? Iba rin yun. Iba ang pinagkukunan noon. Yes. Ayun. Ito atang unprogrammed funds ay para doon sa mga malalakas. Miyembro ng powerful bloc. At ano tawag doon? Yung bahagi ng leadership ng Kamara at ng Sa Senado. sinasabi naman kasi ni Salceda, ito'y ginagamit sa panahon ng kalamidad at sa hindi mga inaasahang pangyayari. Ayun na. Oo. So, okay to eh. So dapat yung unprogrammed, kung doon kukunin, okay lang Ayos eh. to. Oo. Yun nga lang, inabuso. Mukhang mas lumaki pa yung unprogram doon sa nakaprograma. Yun ang nangyari. Ang nangyari kasi dyan, Kuya Benny, nung tinanggal natin ang PDAF, sapagkat sabi ng Supreme Court, yan ay illegal. Doon nakakuha siya ng Hindi, ibang nung pangalan. pork barrel, pinalitan nila. Ginawang PDAP. Pinalitan na naman ngayon. Unprogrammed funds naman. Unprogrammed funds naman ngayon. Kanya-kanya talagang palusot. Ay, nako. Anyway, abangan po natin yung mga bagay na yan, ha? Marami tayong issue na dapat ay pagtuunan ng pansin. Sabi naman dito, habol ko na lamang, meron tayong ilang minuto, ang DBM daw po, good news ito, ha? Sa mga mag-aaral, sapagkat this school year po, ay meron ng tayong aasahan na magagandang classroom. Yan ang maganda balita. Ba? 17 billion pesos para po naman sa 5,000 classroom. At meron pong pahayag dito ang mismong Auntie Claire Castro. Auntie Claire, ano masasabi mo? Sige nga po. Ito ay hakbang ng pamahalaan upang tugunan ang kakulangan sa classrooms at isulong ang kapakanan ng ating mga mag-aaral. Ang hangarin ng Pangulo ay makapag-aral ng maayos, ligtas at may dignidad ang ating mga mag-aaral. Ayon. Pero sana po ay masimulan na, Kuya Benny, yung bagong panuntunan dito sa classroom na ito nang magpapagawa po, mayors and DepEd na. Aalisin na po ang pondong ito sa DPWH. Kuya Benny. Kasi di ba nagkaroon ng maraming kontrobersya dito sa ito eh. Di ba nga yung backlog napakalaki? Yun. Na lumalabas na sa loob ng isang taon ilang classroom lang na itayo. Pero alam mo, mayroon palang paliwanag doon. Sabi nung iba, paano namin, sabi niya, parang 22 classroom lang ang nagawa. Sabi daw ng mga district engineer, paano po hindi ganun ang mangyayari? Nilabas po yung pondo third quarter Ay, naku. Di ba? Kasi, paano magagamitan ng isang pondo kung hindi naman inilabas ng DBM? Nilabas po ang pondo para sa classroom third quarter. Nagkaroon ng investigasyon
Yun lang talaga lalabas dyan. Ngayon, kung ang pondo po, inilaan ninyo, January pa lamang, may pondo na kayo sa classroom, inilabas po ninyo, in-implement, edi sana maraming natrabaho. Yes. Di ba? Oh, ganun naman talaga dapat yun. Gaya rin yung sinasabing pondo Oo. na inubos daw sa ng 11 days. Ayun, oo. Sa DepEd. Dahil late din lumabas yung pondo. Aha. Kaya ganun na nangyari. Nako. Di ba? Ay, nako. Aha. Ang hirap niyan. Pag marami ang pondo, late inire-release. Yun. Pero pag nawawala ng pondo, maaga namang nai-release. Yun nga lang, hindi mo malaman saan napunta. Saan naman napunta? Yun, dahil sa mga ghost project daw. Pero kung mapupunta na ba ito sa mga mayors, Kuya Benny, sa tingin mo, mas magiging maganda ba? Ang alin? Ibig sabihin ba, pagka mayor ang gagawa, wala nang hocus-pocus? Meron pa rin. Ang problema kasi sa atin dito, sa Pilipinas, Oo. may hocus-pocus na. Wala tayong malinaw na check and balance body. Oho. So, sabihin na natin yung ombudsman, Oo. hindi ganun kahigpit eh. Di ba? Hindi ganun kahigpit ang ombudsman. Yung Kung COA, saan ganun marami, din, ano? yung COA, ganun din. Oo. Namamanipula rin sila. Puro post-audit ang ginagawa. Oh. As long as itong mga opisyal na ito ay ang executive branch pa rin ang nasusunod sa pagpwesto ng tao, Oo. abay talagang hindi talaga mapipigilan yung ganitong pagkaroon ng kakutsabahan. Kasi kung from DPWH, inilipat nyo lang ng mayors and DepEd, kung ganun din naman ang magiging sistema, Pinahirap mo lang. Hindi Lalong pinahirap dahil bakit? Lalong dadami yung babantayan mo. Di ba? kasi pag pumunta ba sa mayor, para mong sabihin, walang magkukurap dito, batay ka. teka. Alam mukhang hindi naman yata natin, yun. sa local government, napakaraming ganyan. Yun na nga. Mas maraming ganyan kaysa sa nasyonal. Oo. Di ba? Yun nga lang, sa kanila, usaping milyon hanggang 100,000,000 lang. Bihirang-bihira yung usaping Yun. bilyon. Doon naman sa Congress at sa national government, bilyunan ang Yan. usapan at trilyonan pa ang nawawala. Sa kabilang banda, ako naman naniniwala sa pangunguna ni Secretary Sani Angara sa DepEd, well, sana mabantayan yung pondo at pagpapatayo ng mga classroom na ito. Kuya Well, Ben. magaling yan si Sani Angara. Pero again, ang sinasabi nga natin dito is yung impluensya ng mga Yan. nasa taas pa. Di ba? Oh, bati muna tayo. Oo nga pala. Happy viewing. Nalimutan natin, Kuya Bene, yung usaping jackpot kahapon, tsaka ngayon. Oo, Bukas natin bukas pag-usapan natin yung usaping jackpot. para sa mga magulang at saka mga bata na hulululong. Napakarami nang nalululong ngayon sa online na sugal. Naku po. No, kapag may cellphone, Oho. yung cellphone gambling po, pag-usapan po natin bukas. Awatin nyo kagad sa lalong madaling panahon mga anak awatin bago nyo. sila malulong dyan. Tsaka kailangan malaman din ng mga magulang na kayo po ay mayroong power para iban ang inyong mga anak sakaling malaman nyo nalulong sila sa sugal na yan. Baka kasi sabi nyo, nanay, anak, tutok na tutok. Nanay, kasi assignment ko po yung happy time eh. Ano happy time? Sabi nung nanay, ganun ba anak? Sige, galingan mo. Mabuti yan. Oo, sa Casino Plus. Ano po ito? Assignment namin. Naloko na. Ay, nako. Happy viewing po ka Aurea Gadja. Ganun din po, also known as Ka Auring Esther Gadja de los Reyes and Tuaga Gadja Mendoza, mga taga Barrio Santa Barbara, Lubao, Pampanga. Ang pagbati ay mula po sa kanilang kapatid na si Ruding Gadja at Andrea Bito Gadja ng New Jersey. Ayun, happy birthday naman kay Kit Janistan ng Cebu City, Cebu. At happy birthday rin kay Mar Banag Jr. ng Commonwealth Central. Ayun. Oo, happy viewing naman kay dating ng Channel 4 ng Director Ricardo Selvido na nanonood mula sa Bulacan. At syempre, yung mga staffs ng AFO Security Agency na buong buo raw sila ngayon na nanonood sa atin. Congrats sa inyo, yung matitipunong gwardiya natin. Yes, pati si Lion Aida Flora nakatutok at talagang hangang-hanga siya sa ating topic at lagi daw tayong napakaayos magpaliwanag sa lahat ng mga
pangkasalukuyang usapin. Yan. Sa lipunan, sinasabi niya. Medyo pinagagaan na namin na konti dahil sa konting tawa, pero may seryoso po yan. Ha? Oho. Ang driver daw ng tuktok dyan sa may Panglao, Bohol, na Kuya Benny, nanonood sa atin, si Kuya Antonio Sapra. Kuya Tony, ingatan mo yung mga pasahero mo, ha? Ang pasahero niya yata, si Nelson tsaka si Doktor. Nasa Panglao. Salamat po. Ingat po kayo. Salamat din sa panonood. Pasig Governor Rosana Rosantillana at Brother Noy. Lagi ito talagang araw-araw nakatutok sa atin to sa panonood sa atin at syempre kasama yung kanilang anak. Yan. Yan. Ang ka-Abet Malate pala. Kuya Abet, kamusta po kayo? Nandyan daw sa Doña Faustina. Aba, salamat po. At mamaya ay magkita tayo sa Doña Faustina Housing. Yun. Paano? Andali, batiin sino na yan? rin natin yung anak nanonood Sino si yan? John Ronel, Juris Doctor of Law. Ba? Oo. Di ba? Juris Doctor of Law, ang anak po ni Rosana Santillana. Ayan. Pakibati naman po mga taga-Spain. Lagi po nakasubaybay sa ating palatuntunan. Ano, ha? Pupuntahan natin yan, di ba? Yes. Kailan? Pagbalik ni Saldi. Aliko Bisa. Aliko. Kasi galing, malapit lang pala ang Spain sa Czech. Isang oras nandun sa aeroplano eh. Oo. Sige po, lalakarin na natin yan pagka nandun na tayo, ha? Okay, Kuya Benny, salamat na marami. Susunduin ba natin? Susunduin natin? Susunduin natin, oh. Ha? Pagdating ni Secretary Bida, para tayo naman mayroong kontra Bida. Sige. Katapat ng Bida yung kontra Bida, no? Oo. Barangay Chairman Dick Ching, salamat din sa panonood, ha? Ayan. Yan. Okay, at si Homer nanonood din ng ating mga kaibigan sa Remate Bowlers Club. Yan. Yan. O, paano? Ito na po ang ating palatuntunang sa ganang mamamayan. Hanggang sa susunod na balitaktakan. Bye!